bigay. Linggo naman hindi punta sa church para ayusin natin. Ayan, lakad na naman tayo punta sa church. Sound check naman tayo. Instrument. Microphone. Hello. Hello. Sound check. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Bawat araw ko ay hawak mo, di ba man ang pagkapiling ko.
Sa huling kabanata ng aklat ng ito, na bago ang ihip ng hangin, na bago yung eksena. Katulad ng sinabi ko na sa iyo, si Jonah ay tumakas. For a background to those who did not start with this book, si Jonah ay inutusan ng Diyos na mangaral sa Nineveh. Ang Nineveh ay isang lugar na nagpahirap sa Israel. Pinahirapan sila, sinaktan sila. Pero ang sabi ng Panginoon, mangaral ka muna bago ko sila gugunawin. Bago ko sila parurusahan. Dahil si Jonah ay may masamang karanasan sa mga taong iyon, ayaw niya mangaral doon. He partially obeyed the Lord. Sumakay siya ng barko. Pero yung barkong sinakyan ay hindi patungong Nineveh upang pangaralan yung mga tao ron para kundi tumakas sa opposite na direction. Tapos habang sila'y naglalayag, ang Diyos ay nagpadala ng bagyo. Yung kanilang sinasakyang barko ay nauuga na at malulubog na. At ang mga tao ay kanya-kanyang dalangin sa kanilang Diyos. Alam niyo, ang tao kapag may matinding krisis sa buhay, yan napapatawag sa Diyos. Di po ba? No, natural na reaksyon ng tao yan. Kapag okay pa ang takbo ng tao, ang takbo ng buhay ng isang tao, hindi mo na tatawagin ng Diyos, hindi mo na magsisimba yan, hindi mo na tatawag sa Diyos, hindi mo na hingin ng tulong. Pero pag dumating yung hirap ng sitwasyon, Diyos ko po, tulungan niyo po ako. Yun ang lagi na nagiging reaksyon ng tao. Kaya itong mga tao ito, sakay sa barko, napatawag sa kanilang Diyos. Dahil sila nasa bingit na ng kamatayan. Ngayon po, si Jonah ay natagpuan na nagtatago sa ilalim. Sa lalim na deck ng barko at siya po'y natutulog doon habang ang barko po ay hinahampas ng alon. Nakita siya ng kapitan ng barko o ng mga tripulante na siya natutulog doon kaya po'y ginising. Oy, panalangin ka sa Diyos mo. Oy, ano naman ang nangyari? Di ka ba abala? Di ka ba nababahala sa sitwasyon natin ngayon? Tawag ka sa Diyos mo. Hanggang sa nagkumpisar siya na siya po ang dahilan kung bakit nagkaroon ng bagyo dahil tumakas siya sa utos ng Diyos. Now, kaya po, kapag tayo po ay tatakas sa Diyos, meron pong bagyong darating. Amen? Di ba? Mayroon kaya huwag ka nang tumakas sa Diyos. Huwag mo na hintayin ang mapupuno ang Diyos sa'yo bago ka tumugon sa Panginoon. Bago mo siya bigyan ng time. Hanggang sa ang Diyos ay naghanda ng malaking isda. Dahil si Jonah sabi niya, dahil ako ang dahilan kung bakit tayo binagyo, ihagis niyo na lang ako sa dagat at papayapa. At tutupo naman, pumayapa ang karagatan nung sinihagis niya. Siguro si Jonah sa isip niya, wala na, finish na ako dahil sinuway ko ang Diyos. Pero ang Diyos ay may plano pa sa kanya. Gaano man kalayo kang sumuway sa Diyos, kapatid, may plano pang ang Diyos. May patience ang Diyos, pero may hangganan yan. Kaya nga may impyerno. Diba? May hangganan. Pero bago ang Diyos magparusa, meron lagi siyang binibigay na last chance. Sabi mo sa katabi mo, last chance. Sa pagkakataon. Kaya nangaral si Jonah at nagbago ang mga tao na yun. Noong nagbago na ang tao na yon, mga tao roon, nagsisi sila. Can you imagine, hindi sila kumain bilang pagtanda ng kanilang pagsisisi. Hindi sila kumain, pati hayop hindi nila pinakain, hindi yun ang utos ng hari. At habang sila nagsisi na withhold yung parusa ng Panginoon sa lugar na yon, 120,000 na sumuko sa Diyos. 120,000 na nagsisi. Talaga nagsisi ang mga tao. At sabi ni Jonah, sabi ng version, nalungkot si Jonas at siya'y nagalit sapagkat hindi nagustuhan ang pagpapatawad ng Diyos sa Nineveh. Alam niyo, iba talaga ang Diyos sa tao. Mabuti na lang ang Diyos ay hindi katulad ng po ang tao, ang may puot sa kapwa ay katulad ng mamamatay tao, murderer. Kaya kung meron tayong puot sa ating kapitbahay na hindi nagbayad ng utang, patawarin mo na.
Dahil si Lord naman ang magbabayad sa iyo. Mabuti na lang, ang Diyos ay hindi katulad ng tao. Sinabi si Yahweh, ano yung kinagagalit mo? Jonas o John. Sinabi sa kanya ng Diyos, dapat ka bang magalit dahil sa nangyayari sa halaman? Sumagot siya, opo, nagagalit po ako. May mensahe ang Panginoon sa kanya. Verse 11, ako pa kaya ang hindi malulungkot sa kalagayan ng Nineveh? Ito isang malaking lungsod na tinitirahan ng mahigit 120,000 kataong hindi alam kung ano ang mabuti o ang masama. Bukod pa sa maraming kawal. Manalangin tayo. Dakilang Diyos sa umagang ito, nagpapasalamat po sa paalala niyo po sa amin. Minsan, Panginoon, kami masyado nang mareklamo sa iyo. Di namin alam na marami palang mas mahirap ang sitwasyon kaysa aming kalagayan. Lord, naway matuto kami magpasalamat sa iyo. Ano bang sitwasyon hinaharap namin? Dahil, O Diyos, kami ay hindi mo naman pababayaan. Lord, salamat po, Lord, sa iyong kabutihan. Sa pagpaalaala niyo po sa amin ngayon, Ama. Naway uuwi kami, baon namin, O Diyos, ang pangangaral mo sa iyong banal na salita, na kami ay dapat magiging thankful sa mga bagay na meron kami. At hindi namin, O Diyos, hindi kami magiging negatibo sa mga bagay na wala kami. Kundi magiging mapasalamatin kami, Panginoon, sa mga bagay na aming hawak ngayon. Lalong-lalo na ang buhay na mayroon kami. Na wala kaming sakit. Hindi kami na hospital, Panginoon. Isang malaking pagpapala yun. Purihin kayo, Ama, sa umaga nito. Dahil ito, Panginoon, aking dinadalangin. At awa, Panginoon, sa kanilang pag-uwi, gabayan niyo po sila. Bigtas sila makakarating sa kanilang puntahanan. O Lord, babalik sa darating na linggo upang muling makinig sa iyo, Panginoon, at sambahin kayo sa Espiritu at Katotohanan. Sa pangalan ni Jesus. Amen.